aming trabaho, pero ang function po niyan ay sinusuportahan namin ang mga programs ng mga departamento na siya nag-i-implement ng programa para sa mahirap. Kaya malaki ang programa ng DA para sa sahad nila, malaki ang programa ng BIFAR para sa mga mangingisda natin, malaki at napakarami po nating mga model na pwede nyo pagtuunan ng tingnan na nakakatulong sa mamamayan sa ugnayan ng mga sektor ng pamahalaan at ng ating agency, sir. Yes, ma'am. Simple lang po ang tanong ko, Mr. Speaker. Ang gaganda po ng mga programa ng poverty alleviation. Bakit po hanggang ngayon hindi pa rin tumataas ang level ng ating poverty na nararamdaman? Hindi po kaya ang dahilan nito ay marami sa ating mga mamamayan na ang hindi pa nakakaalam ng programa ng inyong departamento. Kaya po, wala pang masyadong nangyayaring pagtaas ng ating kabuhayan. Isa po yun, ma'am, sa problema talaga, no, yung ating information dissemination campaign. Pero huwag po kayong mag-alala, bahagi po yan ng tinutulak ng liderato ni Carlo P. Santos ngayon na may palam. In fact, si Pangulong Marcos po mismo nagsasabi na suportahan ang NAPSI dahil po ang NAPSI po ay under po ng Office of the President of the Philippines at member po namin yung mga implementing agency. Kaya po yung mga programa para sa mahirap sila yung i-implement. Ayan. Yun nga, ma'am. Tama po kayo, ma'am, sa inyong obserbasyon. Yes, at pray ko lang na sana madaliin natin ang pag-aangwitin ng ating mga ng sambayanan sa mga programang yan ng ating gobyerno. Yes, ma'am. Sa atin naman po yung engagement ay talagang nag-DG po tayo. Sir, excuse me, sir. Nakapag-fill up na po kayo sa ganito? Sa ano ko, sa FGF ako. Ewan ko, hindi pa yata. Ano daw po sa certificate? Okay. Hindi pa eh. Kaya lang PWD ako ikot. Kaya hindi ako makapag-fill Ako po, Brother Fernand Lagosino, National People's Initiative. member po ako ng Filipino Guerrilla Forces together with Colonel Metran and Captain for peace, love, Clemente Enrique and Jr. unity. Yun po yung existing Sorry? People's Initiative po, kaya po mayroon po tayong People's Initiative ngayon. Okay, ang tanong ko lang po, sir, ano? Are you So, sir, nakapag-fill up ka na rin ba nito? Ang problema ng taong bayan at kami po nagdudulong ng problema nila sa mga agencies. Kaya lang ako, hindi pa nakaka-fill up. And it is a national aim since we started the NPICC and the People's Initiative since 2019. And mamaya po, hindi pa po ito yung part ko na magsalita. Meron lang po akong mahalagang question, sir. Are you part of the agency? Poverty Commission, sir? Yes, sir. I was appointed by President Marcos. Okay, thank you. Sa Kuya Bubo. Okay. My question is now, and this is what we are determining right now. How are the services should have to be facilitated properly into the grassroots of our country? Nabanggit niyo po yung mga agencies. Magtatanong ko kasi ako ay kami observers dito. At dinidetermine namin lahat ng mga problema, yung solusyon, and then after that, we will come up to a proper solution. Kami po ang mag-finalize kung ano po yung nararapat. Laging tanong, Republic Act. Meron po kayo pinasik na Republic Act 8425 and the Republic Act yung isa po, 11.91. That is people's participation na. Yung binakit ko na. Okay. Ang gusto ko pong tanongin sa inyo, sir, being the mediator of the people, no? Paano nyo po natitiyak na itong mga services na ino-offer nyo sa taong bayan ay nakakarating po sa mga mamamayan? At nadidetermine nyo po ba kung sino yung mga dapat na pagbigyan? Kasi nabanggit nyo po yung DSWD na under po ng commission po ninyo.
Kasi nangyayari po, bakit sa buong Pilipinas, sa laki ng pondo na binibitawan ng gobyerno, ay paulit-ulit pa rin po yung mga poor people mo, yung mga poor piece, sila no, since binigyan na sila ng poor piece pa sila hanggang ngayon. Hindi ba natotolerate na lang natin yung mga recipients na hindi nyo po nadidetermine talaga yung mga totoong nangangailangan o na kailangan tulungan ng gobyerno. Kasi nakikita ko, unang-una, hospitalization, yung mga nasa sulok-sulok na mga barangay. I believe you have agencies there to determine. Meron po kayong mga tauhan po, sir, tama po ba? But the problem is... Yes. Okay, let me finish. But the problem is, tinatanong niyo po ba yung mga agencies or the armed governments ninyo or armed offices ninyo, nakarating po ba yung mga pinadala naming serbisyo sa kanila? Yung bang totoong tao talaga ang tumanggap na tulong mula sa gobyerno, mula sa agencies? So, what I mean to say is, baka lang naman, yung mga inaatasan yung mga opisyal, sila na lang ang nagpipili kung sino ang gusto nilang bigyan. Tama mali? Okay, that is one root of the problem. So, ang kailangan po namin i-facilitate po dito, sir, as you are part of the government and you are at the mediation, and this is the report. So, paano ninyo yung puntong-puntong na bibitawan yan, alaman naman natin na ang may kapangyarihan pa rin ay yung mayor. Tama po ba? Opo. Mayor, mga LGUs. Ngayon, tinatanong pa ba ni Presidente yung mga mayors, yung mga governors, yung mga offices na deliver nyo ba talaga yung mga servisyo na para sa kanila? That's the problem, sir. Yan po nakita namin problema. I would like you to address it immediately as one of the solution of our problem. At yun po yung gusto natin marinig, sir. Well, salamat po. Congratulations po dito sa siguro doon na lang forum nyo. And to answer you, yun po kasi Cortes ay may at DSWD ang sa National Household Card System. Ang dapat po kasi meron tayong policy level, meron tayong technical action. Inaatinan po ito ng lahat ng member agencies na tapos lahat din po ng sectoral representative ng mga batayang sektor. So nagtatapat-tapat po sila doon. Sa gobyerno naman po, may tinatawag tayo system na nagsasubmit kami hanggang sa September ng aming report. At least naka-70% kami sa binigay sa aming pera at saka doon sa target ng pamahalaan. So yan po talaga ngayon yung ngayon meron bagong pinalabas sa DBM na procurement system, no? So doon po makikita mo kung nagastos ba yung pera ng pero kami po ay once a month ay meron kami tao dito ng government sector na kung saan ay doon kami nag-uusap-usap ano na ba yung mga programa at meron po mga interagency pero masagot ko kayo kung paano yung bababa doon po sa aming local property reduction action plan. Dahil kasama namin dito yung liga ng munisipyo, ng probinsya, ay next year po ay i-create na yung tinatawag natin local property reduction action committee. Ang upo po niyan ay si Mayor, at ang upong vice chair niyan ay yung ating mga batayang sektor. So we will make sure na yung limang pangangailangan ng taong bayan ay kasama sa programa na ipapatupad ng ating local government hindi po pwede yun. And eventually, magiging batayan po ito para sila ay makatanggap ng kanilang seal of local good governance. Yan po kasi yung parameters ng ating operation ngayon na hindi tayo makakawala sa ganyan. Pero to make sure napapatulan po yan ay hindi naman po ganun kakaliit ang mga non-expenditure ng ating pamahalaan sa ating pondo. Lahat po halos ay nakaka-9% na tinatawag natin budget utilization rate. Ibig sabihin nito, lahat ng ipinordcast ng 2024 ay nagagastos na hanggang September 30 kasi sinasabi ng DBM na hoy, pagkatapos ng September 30, dapat ang mga binigay sa inyong pera at saka yung target beneficiaries nyo, dapat naka 70% kayo para lang ma-ensure na successful yung taon ito. Kaya nga po si Sara Duterte, di ba, tinatanong siya sa hanggang ang ito. Ganun din po kami, tinatanong din lahat ng agency. At pag nag-meeting din po kami,
Lahat ng mga Iglo. programang ini-enroll niya. Kasi po lahat ng Bravo, government Oli. agencies, ang budget na yan OLI. ay anti-poverty program. Si NAPSI po ay nag-harmonize Bravo, niya, Eco, Tango, nagko-coordinate Hotel. na maabot yan ng mga sektor. So, As ang Lucas. measurement Nasa ay Bible, isa ng mga NUC. report. Pero doon po sa Local Poverty Reduction Action Plan, Lucas, ito po ay sa NUC. next year. Diretso yun, Olivet Lucas. Not in this year. Kasi Pag Gmail kinakailangan ka. ng mga munisipyo po Para ay kung i-interview mo yan, sir, pasensya ka na. gamit ang mga pambansang ahensya ng pamahalaan, ang mga pondo ng pambansang ahensya ng pamahalaan. In case Sir, of emergency. napaka-importante yung follow-up lang Lilibet dun sa Lucas. question ni Ma'am. Ma'am, nasagot ko po ba kayo, ma'am? Lilibet. Since na yung National Anti-Poverty Commission is direct sa Office of the President, at malaki ang role ninyo doon sa policy making and recommendation. Pwede po ba na baguhin natin yung old tradition ng Ano NAPSI sa yung ID? na bakit kailangan Paglabas nito, lahat ng pondo ilalagay na natin yan sa inyo likod. nire-recommend para doon sa mga sektor na talagang identified na mahirap? Thank you, sir. Bakit Thank kailangan you. padaanin pa sa mayor? Wala. Bakit kailangan pagpadaanin sa mga 0965. politika? The Office of the President, lalo na parehas din po ng National Coast Watch, National 7149. Anti-Poverty Commission, lang po yan under ng Office of the President. So pwede po kayong mag-recommenda, mahal na Pangulo, para mabilis po yung servisyo natin. Pwede Ako pa na lang mag-draft kami, magbibigay nito. mag-recommenda Ako kami na lang. ng batas Ah, sige. para ito yung ibigay. mandate natin sa legislator body natin, mga Thank you, sir. na-direkta na sa mamamayan yung ibibigay. Bakit kailangan padaanin pa sa politiko? Kasi ang concern po namin dito, pag pinadaan mo yan sa mayor, dadaan pa yan sa vice mayor, dadaan sa konsehal, pumunta ng barangay. May Lahat po cut eh. yan may kupit. Make up! Wala po. Ang tagal na niyan. Pero po sa Anti-Poverty Commission po, sir, hindi pa tapos. Pati lang ngayon. Sa akin po, makita namin yung concrete na recommendation ng Tumanda na ako, ganyan pa rin ang policy. Kasi ito na po yung gasto ng taong bayan, di po ba? Pag magdadraft tayo ng batas, lalo na gagawa tayo ng isang batas. Kung ako yung congressman, bago ako gumawa ng batas, isusulat ko muna yung problema. Out of the problem, doon ako magdadraft ng IRR para maliit lang siya bago ako gagawa ng Republic Act. So para mariresolve ako yung problema direct. FGF ka ha? So sa akin po, Filipino sinusugal ko Guerrilla po Forces. yung National Anti-Poverty Commission. Many years po sumasama ako sa mga forum as observer. Hindi po nagbabago yung flow. Same pa rin po, sinusundan lang. Wala pong umupo sa National Anti-Poverty Commission na binago niya yung sistema. Na nag-recommenda siya, Sir, mas maganda, mahal na Pangulo, para maramdaman yung tulong mo mismo na nanggagaling sa'yo. Pwede bang huwag na natin padaanin dito sa mga politiko? Kasi bakit? Dinalagyan pa nila ng pangalan nila. Tama! Diretso, Sir, sana maiparating niyan kung sa National Anti-Poverty Commission dahil yan lang po ang tanging solusyon para dahan-dahan mawala natin ang korupsyon. Maraming po salamat. Yes! Pero tandaan niyo po, ang ating sistema ng pamahalaan ay presidential form. Iba po kasi yung legislative, iba yung judiciary, iba yung executive. Kaya nga po sa executive, tagapagpagana siya. Si mga munisipyo naman po, kaya nga po may effort ngayon, yung Mandalas Garcia ruling, kasi po i-devolve na ang lahat ng function ng national government agency para kasama na ni Mayor yun. Kung si Mayor din lang naman ang magpapatupad niyan, dahil sa napakaliit na pondo, wala po kasi pondo ng national government sa mga munisipyo. Yun yung para doon sa kanilang mga munisipyo. Ang pasweldo, sa mga efforts doon. Pero kapag ito po ay na-devolve, dahil sa Mandalas ruling, mapopondohan ngayon ang lahat ng national government agency. At hindi man po pwedeng hindi dadaan yan sa mga mayor, pero yung national government po talaga ay nakadala siya sa ating mga national government agency. So, yun po kasi, doon tayo nag-ooperate eh. Binago na po dati yung Pangulong Marcos Sr., nagkaroon tayo ng interim batasan pambansa, ay inayawan naman natin. Pero nandito tayo sa presidential form, ay talaga pong gano'n, merong legislatura. In fact, mas gusto nga po ng mayor, kakampi niya yung kanyang mga konsehal. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pwedeng gumasa si mayor nang walang approval ng sangguniang bayan. Kaya si mayor, hindi basta-basta siya po pwedeng bibili. Yan po ay nakasaad sa ating 1987 Constitution. Kaya nga po, tama rin po yung po na
isa yan sa dapat pamatayan ng inyong organisasyon, ang inyong People's Initiative, para maging patayan sa inyong unang paghakbang. Maraming May turn. Sir, mayroon kami yung pinaplano po ngayon. Pinaplano ng tao, sabi nila, gusto natin magtayo ng anti-poverty na lang lagi commission. Pwede bang magtayo na rin tayo ng anti-rich commission? well, Kasi sila po yung nasa sa inyo po yun. Ano po ba? Yung mga anti-poverty, lalo silang naghihirap, tama po ba? Yun po, kung yun po ang will ng inyong inisyatiba, pero tandaan po natin, hindi naman sa yun po mga nasa sa pangipuri at nakakapagtayo ng mga negosyo para din tayo mabigyan ng mga trabaho. Kaya nga pinupuri ni DBM yung mga malalaking negosyante kasi nakakapagbigay siya ng mga trabaho sa ating mamamayan. Pero yun nga po, yan ang panawagan sa inyo ngayon kasi puwersa ng taong bayan yan. Yan ay hanggat nananatili, ibig sabihin, walang ginagawa ang taong bayan. Buti nga may People's Initiative. Sir, mayroon akong katanungan sir. No? I'm Paul Pulilan, the President ng Visayas Media Association. Yes, sir. I am a radio and TV commentator of Cebu. I have a radio program in DYC Thank you, sir. Cebu and sa CCTV channel for Ano, sir? TV Cebu. And I have also a Tinapay. program Ay, okay lang, sir. Ang tanong ko sir, Meron ka ba? ang aking obserbasyon, itong komisyon ninyo, National Anti-Poverty Commission, maganda. Pero Ilalagay parang natin yan hindi dito. walang epekto doon sa Magre-release sila ng sa ID Cebu. road. Nakikita Ipapasok namin natin sa dito. mga ospital doon. Tapos, Ganun pa rin. Yung mga ospital, maghingi pa ng hindi ka makapasok kung may dala ka doon. Halon mamamatay na. Kung wala kang pira, kailangan sana yung mali- 500 ang Ididikit natin deposit. ito Paano yung food mga stamp. kababayan natin yung pira? Tama po yun. Kailangan sana sir, yung komisyon ninyo tutukan yan. Saka isa pa, yung promise ni Presidente na 20 pesos per kilo ng bigas. Wala na yun. Wala na. Hanggang ngayon, sa aking radio program, daming tumatawag, bakit ang Presidente natin? Impossible dream yun. Natupad niya itong election promise niya. Sana tutuparin niya yun dahil ang taong bayan ay sawang-sawa na sa mga politiko. Ang ating Presidente maging parang kuha na siya, parang hindi nagsasalita na totoo. Kailangan sana, ngayon pa, tutuparin na, hindi yung malapit na ang local election sa itong Mayo. Sana ngayon. May mga provision naman po na umabot hanggang 22 pesos ang kilo ng bigas, may 27. Medyo talaga sensiyak na talaga ang bakbakan. Kasi ang Pilipino po ngayon, pang-12 na pinakmaraming tao sa buong mundo. Ang supply ng bigas natin ay hindi kakasya sa atin. At tayo po ay rice-eating country. So kumakain tayo 4 na beses sa isang araw ng bigas. Kaya nag-i-import pa rin po tayo talaga kasi hindi kaya supplyan ng ating produksyon ang pangangailangan natin sa pagkain ng bigas. Gayon pa man po ay Kasi napabayaan na magsasaka. ng ating Department of Agriculture. Alam naman natin sa ekonomiya, nakatali tayo sa presyo ng lubyar na nasa pagka-transport sa gasolina papunta dito sa kalusuran. At bukod pa dyan, yung mga smuggler ng ating bigas na hindi naman yung tinatatuan ni Pangulong Bongbong yan na talagang kinakailangan nila ito masumpo. Tama po yung inyong observation. Pag umupo kami sa DOH, yan po ay concern din ng NAPSI. Pero ang implementing agency po niya siyempre ay ang DOH. Tapos, si provincial government, kung anong hospital sila meron, siyempre kung ano lang kasya din sa pera nila. Ayun, dapat si People's Initiative ay magreklamo kayo kasi yung atang sa PhilHealth ay babawasan ng pondo. Dapat may mga position kayo dyan. Kasi yung pera ng PhilHealth ay dadalhin yata kung saan. Although marami ng grupo rin na nagpupunta sa lahat dyan. So meron tayong health card system na tinatawag natin na PhilHealth. So, kung wala na po, okay na. Saan po ni Carlo Santos sa aming sekretary at ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Anti-Poverty Commission. Mabuhay po kayong lahat.